Hello? Ang sarap pala ng feeling pag napupuno itong ating second floor, ano? At nakatutuwa at nakabalik tayo muli. So, ngayon, ako ay napag-utusan ni Koy at ni Apple na magbigay ng pagninilay. Ayaw ko sana eh. Brenaso nila ako eh. Ayan. Ayan. Tayo magnilay at pag-usapan natin ano yung kahalagahan ng pagyakap sa pananampalataya sa gitna po ng mga pagsubok at mga sakripisyo. Ano po? Kaya't sana sa ating pagninilay na ito ay makatulong kasi alam nyo, minsan dami-dami nating problema. No? Sino bang walang problema dito? Naku, pag wala kayong problema, delikado kayo. Nandun na kayo sa kabilang side. Gusto nyo doon sa kabilang side? Yung mga wala ng problema? Ayaw pa. Ayaw pa. O sige, magpatuloy tayo. At nais ating, pwede ba nating i-play yung kanta? Ayan. Bago tayo magsimula, i-play natin muna yung kanta para ma-inspire naman tong ating mga kasama. Ayan, lahat ay kakamtin ng mga mananampalataya. Hindi ako kakanta, nanay, kasi baka umulan. Walang ulan, o, di ba? O, partida yan, galing pa ako sa Walk for Creation, dun sa may Luneta. O, di ba? So, ngayon, mga kapatid, ay ating pagnilayan at talungin natin ang ating sarili. Minsan kasi yung mga pagsubok, ay hindi lamang ito hadlang sa pananampalataya, kundi daan upang lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Meron nga sinasabing kasabihan, kapag nagipit, huwag sa patalim lumapit, kay Kristo lang lalapit, upang saya ay sasapit. Diba? So mga kapatid, ang pagsubok sa buhay ng mga santo ay nakita natin. May mga pagdurusa, pagtitiis, pero hindi ito pagpapabaya ng Diyos sa atin. Pwede na bang i-play yung aking PowerPoint? Ayan. So ngayon, ang ating buhay at pananampalataya ay magbibigay sa atin. Sabi nga po ni San Pablo, doon sa 2 Korinto at 2 Korinto 12, versikulo 9, ang sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap sa ating kahinaan. Ibig sabihin, kung nanghihina ka, doon ka dapat malakas. Doon ka dapat mas nananalangin. Doon ka dapat mas nagtitiwala. Katulad ni San Lorenzo Ruiz, ang ating unang santo na nagpahayag na kung ako man ay may 1,000 buhay, lahat ng ito'y ilalaan sa iyo lamang. Ang problema natin,
Kapag tayo nang may pagsubok, anong nangyayari? Nanghihina tayo. Lalo pag may mga kasama tayong mga tsismosa, may kasama tayong mga maninirang kapwa. Ano? So sinabi naman ni Santa Teresa Avila na nagdulot sa atin ang dumaan sa madilim na yugto ng pagdududa. Kaya minsan tayo nagdududa. Huwag kang mabahala daw sa mga pagsubok. Bakit? Ang Diyos ay hindi nawawala sa tabi mo. Ang Diyos na iyong kaagapay nung nakaraan ay Diyos din na magiging kaagapay mo sa kasalukuyan. Kaya't huwag ka nang mangamba at magduda, siya rin ang Diyos na iyong makakatagpo sa iyong bukas. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga't minsan nasabi ni San Ignacio ng Loyola, ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-ibig sa pagdurusa, sapagkat alam ko, dito ko matatagpuan ang iyong kalooban. Sana, kapag sinisiraan ka, sana, kapag inaaway ka, sana, kapag dumadaan ka sa pagsubok, sana, kapag gusto mo nang bumitaw, ay lalo pag-ibayuhin ang iyong pananalangin. Kaya't mahalaga yon sa ating buhay. Kaya't bilang mananampalataya, sa halip na hadlang ang pagsubok, ito'y hamon upang humugot doon tayo humugot ng tapang upang manatiling nakaugat sa ating pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, doon sa ating PowerPoint, ayan, doon sa number 2, ayan, pwede bang ilagay doon sa number 2? Ayan, wala pa. Okay. Forward mo na kasi natapos ko na yan. Ayan, doon sa number 2. Ayan, doon sa hamon at gabay. Ayan, ayan, bibigyan ko kayo ng hamon at gabay. Alam nyo, next, alam nyo minsan, ang dami nating mga pagsubok. Sa bawat araw, ang daming binibigay ni Lord. Ang unang pagsubok, alam mo kung binibigay sa atin araw-araw? Yung traffic. No? Dahil sa baha. Kasi yung mga binoto nyong kandidato ay nag-enjoy doon sa flood control project. Ayan. Ayan. Kaya nga ang hamon sa atin, bilang mga mananampalataya, ay tingnan natin, as we embrace our daily sacrifices, yung maliliit natin, katulad nga ng traffic, yung mga bagay na sa bawat araw. Halimbawa, yung gigising ka, ang ingay-ingay sa kapitbahay, minsan nakakabwisit. Pero kung ito ay iaalay mo bilang panalangin, ay masusundan natin yung sinabi ni Santa Teresa ng Lisieux. Anong sinabi niya? Ang maliliit na sakripisyo mo ay magpapatibay ng puso para sa mas malaking hamon. Kaya nga kung may pagsubok ka na maliit lang, pag may pagsubok kang maliit lang, yakapin mo yun. Tulad yan ng mga bricks, unti-unti, lumalaki, tumitibay. Tulad din ng, ito yung negative impact naman ng maliit. Ito yung positive, di ba? Maliit na parang bricks, tumitibay ka sa iyong pananampalataya. Tulad naman ngayon yung negative nung maliit. Yung mga korap, nagsimula sa maliit, lumaki ng lumaki. Ayun, naging flood control. Tayo ang kinontrol ng baha. Hindi, di ba? So yun ang problema. Kaya sinasabi sa atin, mga kapanalig, na ang mga pagsubok na ito na itinuturo sa atin ni Santa Teresa ng Lisieux ay hindi masusugat sa mga pambihirang gawa kung hindi sa araw-araw. Paggising mo, ang problema natin, paggising pa lang, talak kayo ng talak. Ang kulutakan, dumi-dumi na bahay. So napapagod kayo sa buhay. Kaya nga,
Dapat ang pagtuturo na ito, yung mga simpleng sakripisyo, kapag inaaway ka ng asawa mo, huwag mo nang patulan. Pag halimbawa, tatalakan ka. Tapos ka na. Halika na, kain tayo. Ganon. Para hindi siya mabwisit. Ang problema, nakaisa pa lang yung asawa mo, nakasampu ka na. So yun yung malaking problema. Kaya tayo, para kay Santa Teresa ng Lisieux, hinihiling niya na ang mga dakilang bagay ay taimtim niyang may alay, pero lalong-lalo na yung pag-upo nyo dito, na makikinig sa talk ko, sakripisyo yan. O sa mga inaantok dyan, gising. Ang lakas na nga ng boses ko inaantok pa kayo. Alam nyo mga kapanalig, sabi nila, may mga nagdadasal. Pag nagdadasal ka daw at inaantok ka, huwag mong sisihin ang Diyos. Alam nyo kung bakit? Ask me why. Kasi, nung nagdadasal ka, inaantok ka. At ngayon, pag ikaw naman ngayon ay may nagdadasal at hindi dininig ng Diyos, huwag mong pagbintangan kasi ikaw yung tulog, hindi ang Diyos. Ikaw ang tulog. Kaya't sana, sa ating pong buhay, ay mas maging mulat tayo na ang maliit na sakripisyo mo ay pwedeng magpaigting sa iyong pananampalataya. Alam nyo ba, na pag nag-aalay kayo ng misa sa mga Eucharistic advocate, alam nyo bang nagsasakripisyo na kayo? Na supposed to be gagamitin nyo pambili ng milk tea o mag-aalay ka na ng panalangin para naman dun sa mga panglago ng bukasyon, para sa magandang kalusugan, at para sa misyon ng ating kapanalig. Nako, nagsasakripisyo ka. Nakikiambag ka. Kaya't yun ay malaking sakripisyo na iyong ginagawa. Kaya nga, okay, next, pag ikaw naramdaman mo na feeling abandon ka, di ba, minsan yung parang dasal ka ng dasal pero, number 2, ayan, next. Ayan. Pag tayo ay feeling natin abandon tayo ng Panginoon, mararamdaman natin, parang ang layo-layo ni Lord. Pero alam niyo po mga kapatid, yung panalangin, minsan para sa iba, obligasyon. Di ba? Kaya minsan, parang hinahatak mo na yung katawan, magnunubina na naman, ano magagawin namin simbahan? Kaya pag nagdasal, parang obligasyon. Kaya sa mga nagdarasal ng orasyon, pag yan ay naging obligasyon, sunod yan, konsumisyon. Kaya ang gawin natin, ang ating orasyon ay gawing misyon upang malayo sa anumang konsumisyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapanalig, bilang mga mananampalataya, maintindihan natin. Sabi po ni Santo Padre Pio, ang ganda ng pagkakasabi niya ang panalangin, sandata na magpapabagsak sa kadiliman. Pero, yung iba sa atin, tamad na tamad magdasal. Tingin sa katabi. Diba? Pero may hamon tayo doon na dapat ang panalangin ay isang hindi obligasyon. Sabi niya, ipinamalas natin ang sa ating panalangin na ito ay ugnayan mo sa Diyos at iyong kapwa. Bakit naman nadamay ang kapwa, Father? Kasi minsan nagdadasal ka sa Diyos, pinagdarasal mo rin yung kapwa mo, so meron ka na rin komunikasyon sa kanyang puso. So mahalaga yun. Kaya nga mga kapatid, habang daladala mo ang mga sugat, tulad ni San Padre Pio. Si San Padre Pio ay nagkaroon ng sugat sa kanyang mga kamay, stigmata. Ngayon, yung mga sugat na yon, ang sabi niya,
ito'y mistulang mga kutsilyo na lumilinis at kumakayod sa aking mga kasalanan. Alam niyo ba na meron ako sa custody ko, yung gloves ni Santo Padre Pio, yung sa ilalim ng kanyang gloves, yung merong stain ng dugo, nandun sa aking parokya. Magusto niyong dumalaw dun. Wag dito. Ay, wala pala doon. Nandun na pala sa Bulacan. Hiniram pala sa Bulacan. Ayan. Ngayon, mga kapanalig, sana sa bawat pagdalaw ng ating Panginoon sa ating buhay, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, hindi tayo nakikipagdigma sa dugo at laman. Saan ka nakikipagdigma? Ito ay sa Panginoon ng kadiliman. Kapag ginaaway mo yung asawa mo, hindi yung asawa mong kaaway mo, yung nasa likod ng asawa mo na nag-uudyok sa kanya upang painitin ang iyong ulo. Kaya alam nyo ba, kapag kayo'y pinainit ang ulo ng inyong mga asawa, huwag nyong patulan. Maniwala kayo sa akin, logi kayo. Alam nyo, sa totoo lang, meron po talagang pinanganak na mga tao na hindi po sama ang ugali. Meron yan. Pero, mahilig mang inis. At pag inis na inis ka na, tuwan-tuwa siya. Gets nyo? Oh, di ba? Alam nyo ba na, sino po may mga asawa dito? Taas ang kamay. Oh, yung iba wala na, wala. Pinatay na, namatay. Wala talaga. Marami talaga tayo. Kakampi tayo. Oh, yan. Alam nyo ba? Sa ating mga kasama dito, alam nyo ba mga kapanalig, na ang buhay may asawa ay hindi talaga paglalagay sa sarili sa tahimik. Di ba, ang kasabihan natin mga Pilipino? Lalagay na po kami sa tahimik. O, di ba? Pag magpapakasal na, pero hindi totoo yun. Bakit? Magulo yun. Kaya alam mo, sinasabi ko sa homily ko, ang kasal, gera. Ang kasal, gera, na ang sandata mo ay pagmamahal. Ang sandata mo'y kapakumbabaan. Ang sandata mo'y pagtutulungan. Pero, ito lang yung natatanging gera na pagkatapos ng maghapon, tabi kayong matutulog ng iyong kaaway. Tama ba ho? Kahit na magkaaway kayo ng asawa mo, magtatabi pa rin kayo. Kaya nga yung mga asawa dyan, sa gabi mahal na mahal nila yung asawa nila. Sa umaga, minumura nila. Tingin sa katabi. Di ba? Pinapaalala po sa atin ni Santo Padre Pio na sa ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtakas sa kadiliman, kundi pagharap dito ng may hawak na liwanag sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kayo, huwag kayong matakot, huwag kayong tamaring magdasal. Minsan kahit gutom na gutom, o minsan kasama ako doon. Pag gutom na gutom, nakakalimutan ko ng magdasal. Ang problema, yung iba hindi nakakalimot magpicture ng pagkain, pero nakakalimot magdasal. Tignan mo yung katabi mo, kung ugali niya yan. Okay? Sunod. Ayan. Ito number 3. Maganda to. Next. Yung number 3, volunteer one act of kindness. Anong ibig sabihin nito? Na pagpagod ka, naiinis ka, dun ka mas lalong maghanap ng oras para magsilbi. Hindi yung mainit ang ulo mo, lahat ng tao idadamay mo. Di ba? Minsan pag mainit ang ulo ni nanay, lahat damay. Itong sabihin ko sa inyo, mga nanay, lalo yung mga bungangerang nanay, bato-bato sa langit, tamaan sana kayo. Yung mga bungangerang nanay, alam nyo itong gagawin nyo. Di ba pag maingay kayo, walang nakikinig sa inyo?
magpupulasan yung mga walang ya. Magtatago sa kanya-kanyang mga kwarto. Di ba? Ito po ang gawin nyo. Subukin nyo pong tumahimik. Makukuha nyo yung atensyon nila. Pag tahimik ka, sasabihin ng asawa mo, nangyari kay mama? Nung meron. Ba't galit? Oh, di ba? Then yung time na pwede ka nang magsalita. Kaya nga, ang pagmamahal ay naghahari kapag tayo ay naglilingkod sa isa't isa. Di ba? Kahit bisit na bisit ka sa anak mo, paglulutuan mo pa rin. Alam nyo ba bakit ang daming kabataang tamad ngayon? Alam nyo kung bakit? O kayo, mga kabataan natin dyan. Bakit ang dami nating mga kabataan ngayon na mga tamad? Sige nga. Anong dahilan? Cellphone? Hindi. Anong dahilan? Mga kabataan, ba't ang daming tamad ngayon? Hindi tinuruan sa gawain? Hindi. Ito ang tandaan nyo, makinig, mga kapanalig. Sa likod ng mga tamad na anak, merong konsentidor na mga nanay at tatay. Sama mo na ang lolo't lolang konsentidor. Di ba? Tingnan mo. Nung unang panahon, nung panahon natin, di ba hindi ka makakakain ng agahan kung di ka magsasaing? Kailangan mo pang magpadikit ng apoy doon sa kahoy. Ngayon, yung mga kabataan, walang choice. Bakit? Kahit talakan mo ng umaga, sasabihin ng nanay, ay kawawa naman siya, ipagluluto ko yung anak ko. Kahit sinagot-sagot niya lang ako kanina. Anong resulta? Tamad na mga anak. Dahil may konsentidor na nanay at tatay, dagdagan mo pa ang mga lolo at lola. Ang mga lolo at lola yan makinig mga lolo. Tingin sa akin. Mga lolo at lola na pag bawal kay nanay, bawal kay tatay, sabi niya, sige pag alis ni mami, bibilan kita promise apo, sunod na lang. Sige, gawin nyo yan. Sa susunod, magkaroon kayo ng problemang mga apo. Okay? Ang pagmamahal dapat pinaghahari. At pag naglilingkod tayo, lalo yung masama ang loob mo, mas lalo kang maglingkod. Ang problema natin, alam nyo mga kapanalig, minsan pag naglilingkod tayo, ang sama-sama ng loob mo, nagdadabog ka pa, nagbabagsak ng pinto. So may problema tayo. So ang pinakamaganda nating gawin, kapag inis ka na, doon mo mas sumikapang maglingkod ng may pagmamahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sunod tayo. Pang-apat na bahagi. Tayo po ay tinatawagan na magpatawad. Alam nyo ba ano ibig sabihin ng pagpapatawad? Katulad po ni Saint Margaret Goretti, Maria Goretti. Kilala nyo ba yan? Naabutan nyo yan? Si Maria Goretti, anong kanyang sinabi? Ang pagpapatawad ay pagyakap sa kapayapaang ibinibigay ni Kristo. See? Diba? Kapag hindi ka nagpatawad, galit na galit ka, hindi ka nakakatulog. Pero yung kaaway mo, himbing na himbing sa pagkakatulog. Sinong lugi? Ikaw. Kaya nga, naalala nyo si Maria Goretti, nang patawarin niya si Alessandro Serenelli. Sino si Alessandro Serenelli? Yung gumahasa sa kanya. Gagahasa pala, hindi pa niya gagasain. Gagasain pa lang. At namatay. Pinatay niya. Pero ang sabi niya, sabi niya, pinapatawad na kita at sana dalhin ka rin ng Diyos sa paraiso. Sana ganon din tayo. Madaling sabihin, Pero pag yung nasasaktan ka na,
Parang ang hirap. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po natural sa atin ang pagpapatawad. Ito ay grasya ng Diyos. Ang pagpapatawad ay grasya ng Diyos. Ang pagpili niyang magpatawad at pagyakap sa diwa ni Kristo ay nag-aalay ng kapatawaran sa krus nang sabihin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga sa halip mga kapanalig, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kalayaan upang mabuhay ng bukas palad tulad ni Maria Goretti. Kaya nga, tayo bilang mga mapalad, dapat matuto tayong magbukas palad sa mga kapos ang palad. Pero tandaan nyo, ang mga kapos palad, huwag mong bibigyan ng higit sa kanyang kakapusan. Bakit? Hindi niya kayang hawakan. Hindi niya kayang hawakan. Kapos nga eh. Kung ano lang yung kaya niyang hawakan, yun ang ibigay mo sa kanya. Alam niyo ba yung mga apo nyo, yung mga anak nyo, pwede nating taguri ang mga kapuspalad. Bakit? Kasi hindi pa naman sila makapamuhay ng sarili nilang kakayanan. Ang problema, masyado tayong generous. Kaya minsan yung bata, binabaha natin ng material na bagay. Kaya nga minsan, yung bata ngayon, alam nyo, yung bata ngayon, ang nangyayari, kapag maingay, kapag umiiyak, sasalpakan ng cellphone. Pag umiyak, cellphone. Kapag nagtantrum, cellphone. Kaya pansinin nyo to. Pagtanda nyo, pag gusto kayong kausapin, gusto nyo kausapin yung mga anak nyo, ang gagawin ng mga anak nyo, ito nanay, cellphone. Bakit? Ganti-ganti lang. Seryoso to. Kung anong ginawa mo ngayon, gagawin din niyan ng mga anak mo sa iyo. Kaya mag-ingat kayo. Lalo sa mga nanay na talakera, pag nagbigay ng pera sa anak, magbibigay din naman. Ang daming sinabi. Pag kayo na ang mahina at kayo nang nangangailangan ng pera at sila naman may pera, sasabihin ng mga anak nyo, Bakit? Kasi yun yung standard na binigay mo. Yun yung paraan na paghubog mo sa kanila. Kaya't sana tayo tinatawagan, na tayo magsikap na sa pagpapatawad, hindi lamang tayo nagiging alagad ni Kristo, kundi nakapagdala ng kanyang liwanag sa madilim na sulok ng mundo. Okay? Next po tayo. Number 5. Ayan. Sa mga reklamador. Inom muna ako ng tubig. Sa mga reklamador dyan, replace grumbling with gratitude. Ang pasasabi po ni San Francisco de Sales, ang nagpapasalamat ay pumipigil sa nagdaramdam na puso. Ay nagdaramdam na puso. Ito na naman yung sasabihin ko sa inyo. Tandaan nyo to, ha? Ang reklamador ng uso, malungkot na puso. Ang mapagpasalamat ng uso, masayahing puso. Kaya tingnan mo, minsan yung kahit na ang dami-dami niyang pera, pero reklamador, hirap pa rin sa buhay. Kaya nga't mahalaga, bilang mananampalataya, mahalaga po yung pasasalamat. Sabi nila, a grateful heart is a happy heart. Kaya nga, tinuturo sa atin ni San Francisco de Sales na tayo bilang mga mananampalataya
ay inaasahan na magiging mapagpasalamat sapagkat ito ang gamot sa nagdaramdam na puso. Lagi kang magpasalamat. Maliit na bagay ipagpasalamat mo. Ngayong gising ka, magpasalamat ka. Bakit? Yung kapitbahay mo, tigok na. Alam nyo, minsan, nagmisa po ako sa 104 years old. At napakalinaw pa nung kanyang isip. Alam mo, sinabi ko sa kanya, Nanay, congratulations! 104 years old ka na. Sabi niya, dapat maging masaya ka. Sabi niya sa akin, hindi! Galit. Medyo umatras ako. Sabi ko, bakit nagalit? Ulitin mo lang, Father. Nay, bakit po kayo galit? Sabi ko sa kanya, kasi, Father, nakalimutan na ako ni Lord. Yung mga kasama ko patay na. Ako na lang natitira. Sa palagay mo kaya? Malungkot. Wala na akong kamadyong, Father. Kaya mag-ingat kayo sa hinihingi nyo. Naalala ko naman, yung isang kaibigan ko, sabi niya, Father, mapunta lang ako ng Israel, makapag-pilgrimage lang ako, pwede na akong mamatay. Nag-pilgrimage sa Israel. After 2 days, pag-uwi niya, patay. Meron pang isa. Nag-away sila mag-asawa. Talagang antindi ng away. Sabi nung babae doon sa asawa niya, mamatay ka na sana, demonyo ka. Namatay nga. Tapos iiyak-iyak. Sabi ko sa kanya, kaya mag-ingat ka sa susunod anong hinihingi mong dasal. Okay? Ang sabi sa atin, huwag na nga tayong maging reklamador. Ang dami naman nating dapat pasalamat. Diba? Ang dami eh. Kaya dapat tayo, ano yung mga magagandang bagay? Minsan, ano ba yun? Ang init-init. Gusto mong ulan. Nung ulan, ano ba yun? Ulan naman, baha na naman. Ano ba talagang gusto mo? Yan yung problema natin. Sa kaya ang sinasabi niya, huwag nating hintaying maging perpekto ang buhay upang magpasalamat. May mga kakilala ako, noong usong-uso pa ang 3210. May 3210 lang ako, masaya na ako. Di ba? Nung nagkaroon ng 5110, magka-5110 lang ako, masaya na ako. Ang gano'n nagkaroon, hanggang may cellphone ng bago, reklamo pa rin. Wala kasi tayong kakontento-kontento sa buhay na ito. Kaya nga mga kapanalig, ang pagdamdam, ang pagkakaroon ng pagdamdam o yung hinanakit sa puso, ito ay bunga. Tingin, mga kapanalig, bunga ito ng lagi kang nakatingin sa ano yung kulang sa'yo. Di ba? Yung iba, nagbabike, nakita niya yung nakakotse. Sabi nung nakabike, sana magkakotse ako. Yung nakakotse, nakita niya nakahelikopter. Sana makahelikopter ako. Yung nakahelikopter, sana maganda yung bike ko para makapag-exercise naman ako. O depende kung saan nakatingin eh. Kaya nga mga kapanalig, ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat sa buhay na ito. Kaya't ang pasasalamat, mga kapanalig, ang pasasalamat ay hindi hadlang sa katapatan, sa sariling nararamdaman, kundi tulay upang maranasan natin ang presensya ng Diyos sa bawat sandali. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Ngayon, ito na, mga kapanalig. Next. Ayan.
Yan, yung mga, di ba, marami sa inyo dumadalo ng misa online. Amen? Pag kayo po'y nasa online mass, dapat po, yung full attention nyo, nasa misa. Hindi yung nasa misa kayo, nakikipagkwentuhan kayo. Nagluluto o kung ano ang gagawin. Dapat, pag magmimisa online, ang kapanalig natin station, dapat andyan yung cellphone, nakadamit ng maayos, nakaupo ng maayos, nakikinig, at taimtim na nagdadasal. Kasi online mass eh. Ang problema natin, kapag naka-online mass, kung ano-ano lang ang mga suot, wala na ding hindi na rin nirerespeto yung online mass. Tingin sa katabi. Di ba? Ito yung problema natin. Minsan naman, habang nagmimisa, natutulog. Tapos sasabihin mo pag nakita ka, ay Father, 24 hours yung aking radyo. Inisip ko tuloy, parang niloloko naman ako nito. Hindi naman yan nakikinig, tulog naman. Di ba? So mahalaga yun. Bakit? Ang Eucharistia, sabi po ni St. John Chrysostom, balikan nyo, tignan nyo, no? Ang Eucharistia ay pagkain ng mga naglalakbay patungong langit. Ayan. Tayo mga kapanalig ay ipinahayag ng Eucharistia ang sagot sa ating paglalakbay tungo sa kaligtasan na nagpapaalab ng pag-asa at nagbibigay ng panibagong lakas. Ayan. Kaya nga sa atin, mga kapanalig, sabi ni San Pablo, kahit sa pagsubok, ang tinapay sa misa ay buhay na nagpapaalala, ang iyong pagod ay hindi nawawala ng kabuhuluhan sa ating Panginoon. O see? Kaya kahit pagod ka, umupo ng maayos, makinig ng misa. Yung iba dyan, hinaantok lagi. Gusto nyo bang nagpa-practice? Yung nakapractice lagi pumikit? Huwag ganun. Dapat tulad ng nanlalakbay, laging may baon. At tayo inanyayahang ituon ang ating atensyon. See? Kapag pilgrim ka, lagi kang may baon. Pero yung baon, hindi ka nakatingin sa baon. Nakatingin ka doon sa iyong tinatanaw na isang araw, tayo rin ay maglalakbay pabalik sa ating Ama sa langit. Okay, next. Ayan. Ngayon, pang-7, pag tayo po'y nagnanalangin, ay mag-surrender tayo. Yung trust God's timing. Anong ibig sabihin nito? Ito yung mga dasal ka ng dasal, pero parang dinidinig ni Lord. Akala mo lang yun. Because our time is not our time. Because the prayer that we have will be answered in His perfect time. Kaya nga, ang Diyos, sabi po ni Santa Faustina, ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya nahuhuli. Tandaan nyo yan. Bagamat tayo ay madaling mangamba sa mga katanungan, kailan kaya diringgin ng Diyos ang dasal ko? Kailan kaya at bakit kaya ang tagal naman ng dinadasal ko? Ang ipinaalala sa atin na Santa Faustina, ang Diyos ay gumagalaw sa kanyang perfect wisdom. Kaya huwag kang magtampo kay Lord. No? Kapag meron kayong ipinagdarasal, may mga mass intention kayo. Alam niyo ang problema sa atin? Lahat kayo dito guilty. Pati yun doon si Madam. Guilty yan.
Pati yan, dalawa dyan sa likod. Guilty rin yan. Alam nyo kung bakit? Pansinin nyo to. Guilty kayong lahat. Sama ako. Pag binabasa na yung mga mas intention sa misa, walang tumatahimik at nagdadasal sa intention na yan. Alam nyo sa parokya ko, ganito yung panalangin. Mga kaparokya, ang atin pong kapwa mananampalataya ay nagpapaabot ng kanyang pamisa, nakikiusap na atin silang isama sa ating panalangin. At ito yung mga panalangin na mga sumusunod. Yon, isa-isa ng binapakinggan. Dapat doon, taimtim kang nagdadasal. Tayo hindi eh. Di ba? Sabihin niyo sa akin, oo o hindi. Di ba? Ang problema natin yun. Hindi natin siniseryoso yung mga nakikiusap sa ating magdasal. Dapat ilalagay yun. Atin po silang isama sa ating mga panalangin. Then ikaw, kapanalig, dapat pag binasa yung mga intensyon, tumahimik ka naman. Huminto ka naman. Ang hirap kaya mag-type. Di ba? Ang hirap din kayang magbasa. Tapos tayo, wala lang. O, di ba? Tapos ang reklamo, ang dami na magdasal na yan! Ang haba! Pero alam nyo, kapag kayo, lalo yung mga kaluluwa, na isinama nyo sa panalangin, at ang malay nyo, yun na lang pala yung misang yun ang hinihintay niya para makapasok sa langit. Ikaw na nagdasal, ay ipagdadasal na nung taong nakapasok ng langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, ang pagiging madasalin ay tinuturuan tayong huwag magmadali. Tanda ng paggalang na hayaang lumalago ang pananampalataya. Di ba ganun ang mga bata? Hindi mo naman minamadaling lumaki. Hinihintay mo ng dahan-dahan. Ganun din sa pananampalataya. Sa dilim, matuto kang magtiwala sa Diyos, sabi ni Santa Faustina. Sa dilim ng iyong buhay, sa lungkot ng iyong buhay, sa tagtuyot ng iyong buhay, sa huli, sa kanyang pagtitiwala, ang Diyos ay isa sa kanya, saan man siya pumaroon. Okay. Amen? Amen. Next. Ayan. Bear illness with grace. Pag may sakit ka, yung mga may sakit dyan, live ba tayo? Naka-live ba tayo? Ayan. Sa mga kapanalig natin na nasa banig ng karamdaman, anuman pong karamdaman ninyo ngayon, ay ialay nyo sa pagbabago o conversion ng mga kasalanan o makasalanan. Kaya't sana ang sakit na dinadala mo ay dalhin mo ng may pag-ibig. Anong gagawin namin, Father? Sabi po ni Alfonso Ligori, kapag inialay mo ang iyong hirap sa Diyos, ay nagiging handog ito sa langit. O di ba? Kapag inuubo ka na, Lord, para sa iyo ito. Ganon. Hindi yung, ano ba itong sakit na ito? Ano po ba ang ubong? Ang tagal? Wala na. Tapos na. Sira na yung baga, reklamador ka pa. O di ba? Thank you, Lord, sa ubong ito. Di ba? Di ba, Apol? Tama ko? Ayan. Halimbawa, di ba? Kaya nga, ito po yung simpleng dasal na gusto kong dasalin nyo. Panginoon, tanggapin mo ang aking pighati bilang alay para sa pagmamahal mo. Amen. Yun lang. Ulitin natin. Panginoon, tanggapin mo ang aking pighati bilang alay
para sa pagmamahal mo. Sapagkat sinasabi sa atin ni San Pablo, upang maging karapat-dapat akong bahagi ng paghihirap ni Kristo na kailangan pa niyang gawin. Di ba? Kaya nga, pag bumabaha, huwag kayong magreklamo. Ba't ka magreklamo? Tanungin mo yung sarili mo kung bumoto ka ba ng eleksyon ng tama. Dahil kung bumoto ka ng tama, sabihin mo, all the while, tama kami. Pero binoto mo yung green at pula, huwag ka nang magreklamo. Dinamay mo pa kami. Di ba? Kaya nga mga kapanalig, sa huli, sinasabi sa atin na hindi lamang ang mga sakripisyo at paghihirap ay hindi mawawalan ng saysay. Anumang hapdi, kapag isinasama sa misa panalangin, ay nagiging bahagi ng pagliligtas sa mundo. Alam nyo, saan nangyayari yung, makinig, saan nangyayari yung pagsasama-sama ng panalangin sa misa? Hindi. Hindi. Ulitin ko, hindi. Saan? Hindi. Alam nyo saan? Nangyayari yan dun sa opening prayer. Wherein, tinasabi dun, collect. Pinagsasama-sama. Kaso, ang problema, pag nag-collect na si Father, hindi naman nakatingin sa atensyon dun sa panalangin. Kung saan-saan, cellphone dito, kwento dito. Sabi nung pare, manalangin tayo. Nagdasal na. Siya naman, nakipagpintuhan sa kanyang katabi. Wala nang tigil ang mga chismosa sa pagdarasal. Tingnan nyo. Kaya anumang panalangin mo, panalangin mo para sa iba, parang hindi dinidinig ni Lord. Kasi nga, wala ka namang full attention. Hindi full-hearted. Kaya nga dapat in every part of the Mass, dapat nandun yung full attention mo. Kaya pag natutulog ka sa misa, maniwala ka sa akin, wag na wag mong pagbibintangan si Lord. Wag mong sasabihin sa Kanyang, natutulog ka ba, Lord, sa aking panalangin? Okay? Kaya nga, higit sa lahat, mga kapanalig, okay, number 9. Okay, ito, anumang meron ka, matuto kang magbahagi. Kahit konti. Naalala niyo si Gaudencio Rosales? Ang ating kardinal? Ano bang sinabi niya? Hindi alam. Ayun, kahit maliit, basta malimit, pwedeng makarating ng langit. Palakpakan natin ang ating butihing kardinal. Di ba tama naman siya? Kaya yung maliit binigay sa'yo, ito lang. Ikaw nga, pag nagbigay ka sa misa, sa kolekta, barya. Pero pag humingi ka kay Lord, ang laki-laki. Alam niyo, minsan, pag may misa, kasalanan niya ng mga sakristan eh. Bakit maliit ang kolekta? Ask me why. Kasi nga, tingnan mo, sa misa, ang dala-dala nila, yung maliit na kampana, kunti lang. Kaya sa misa, kunti lang din ang binibigay. Kaya dapat gamitin natin yung malaking kampana para pag dagdagan. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat anumang maliit. Kaya kayong mga kapanalig, nasa kamay ninyo ang buhay ng Regio Veritas. Yung maliit mong maambag, huwag mong maliitin yun. Kasi basta kahit maliit nga, basta malimit. Di ba? Huwag ka lang nagreklamo. Ito na naman yung kapanalig na taga-kolekta. Ang sungit-sungit. Dapat yung maliit, ibibigay mo na.
ba't ko ba nasabi yun? Di ba? Basta ibigay mo ng may pagmamahal. Kaya nga, habang tayo po sa buhay na ipinapakita sa atin, yung maliit na ginagawa mo, pag-aaruga ng Diyos, yan sa misyon ng pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya nga, kung sa palagay mo, pag gumaganda yung rating ng Veritas, tanungin mo yung sarili mo. Am I giving correctly? Yeah. Ay, number 2 na tayo ngayon. Ano ibig sabihin nun? Tama yung ginagawa nyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Akalain mo yung number 2 na tayo? Oh. Subukan nating mag-number 1. Paglakihan nyo. Ina-joke lang. Ang mahalaga po, yung ating consistency. Magtiwala ka sa Panginoon na anumang laban ay pinatatakbo, hindi upang ikaw ay maging talo. Pinatatakbo upang makita mo, Diyos ang laging panalo. Amen. Kaya nga sinasabi doon sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, ikagalak mo, Panginoon, ang iyong tiwala. Siya ang nagtuturo sa iyong landas. Kahit anumang ginagawa mong tama. Ito lang sabihin ko sa inyo, alam niyo minsan, gumagawa ka ng tama, sisiraan ka pa ng mga walang iya. Di ba? Amen? Sa mga chismosa dyan, makinig kayo. Itong tandaan ninyo, mga kapanalig. Kapag sinisiraan kayo, tandaan nyo na itong sasabihin ni Father Joel. Ilagay nyo ito sa isip. Magpatuloy kang gumawa ng tama kahit na ikaw ay minamasama, sapagkat sa tulad mong gumagawa ng tama, darating sa iyo ang laging ganap na pagpapala. Oh. Di ba? Yun lang. At ang mahalaga, kayong mga kapanalig na patuloy na nakikinig dito sa radyo ng simbahan, tandaan nyo to, na munting paalala sa atin ng ating kapanalig na himpilan. Okay? Ang sinasabi sa atin na bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat anuman ang mangyari, lagi mong pinakikinggan ang tinig ng Diyos sa Radio Veritas. Alam nyo, mayroon ako isang kaibigan, ha? Kaibigan ko. Ito'y nasa Nueva Ecija siya ngayon. I hope nakikinig siya ngayon. Okay? Si Kuya Paul. Si Kuya Paul, lagi niya sinasabi sa akin na yung kanyang mga anak, bata pa lang sila. Every morning, hindi niya pinanunood ng TV, hindi niya pinakikinig na ng mga radio station, Radio Veritas lang. At yung mga anak niya, namulat sa salita ng Diyos. Problema sa atin ang aga-aga agad kung ano mga pinatay dito na isang araw, pinatay kagabi, hinold up, sinaksak. Yun ang mga pinapakinggan natin. Dapat hindi ganun. Pakinggan mo yung mga programa sa umaga sa Radio Veritas. Di ba? Ang ganda ng flow. It's all about the Word of God. Kaya nga't lagi nating tandaan ito, ha? Tandaan nyo to. Ang taong marunong makinig, marunong umibig. Ang taong marunong umibig, marunong makinig. Sapagkat ang taong marunong makinig ay hindi siya naliligalig sapagkat nakasandal siya sa Diyos ng pag-ibig. Amen. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay ba? Okay na po ako. Wala ba kayong tanong? Wag na, wala na po. May tanong daw? Sige po, tanong. Sige, huwag mo sabihin yung tao, basta sabihin mo lang yung... Pwede yung kapag ka-nagdarasal tayo na kung halimbawa hinahandog mo yun sa whatever pain that you feel by your body, hinahandog mo sa mga kasalanan. Yes. Yes. As long as when you pray for the intention of the church and your personal intention. Kaya nga, pag may naririnig kayo na nagdadasal sa mga intensyon, agad tumahimik, pakinggan ang intensyon. Yeah, last na po. Sige, Nay.
in-instill ko sa mga anak ko kung paano ko pinalaki. Yes. So yung values, Dapat natatransfer. Yes. so hanggang ngayon, natutuwa ako. Sampung kung ako, at saka yung aking mga apo sa abroad, na dalawa, marunong po. Yes. That's why yun... Nagulaan po. I mean, nasa sa pagpapalaki ko. Yes. Kaya nung isa pag may nakikita tayong mga bastos, Mm. na ano, sabi ko, sino ba yung mga yan? Sinong nanay niyan? So it's a point of reference. Kaya nga po, that's one. Number two po, is sinasabi ko yung mga bumangera na ano. Ako boss, from the time I got married, I was told to keep quiet. Kasi nga po, lumaki rin ako sa bahay na wala akong narinig na away. Wala akong ganon. Very rigid ang Lord. Amen. Laki lola po. Amen. Very rigid sa ganon. So I was taught. So, ang dating ko sa husband ko wala naman akong pakialam. So, ma-chick boy. Yeah. So, yung pagka-chick boy niya lahat. Tapos sabi nga ng mother-in-law ko, hindi ka marunong magselos eh. Pinabayaan ko daw. So, yun po. So, meron din talaga Ang point of reference ng sinasabi ko, nanay, ay yung mga pasaway. I'm not saying the generalize. Sabi ko yung mga bakit may mga tamad na anak? Kasi nga minsan pinabayaan na rin ng mga magulang. That's why yung mga anak mo blessed because you have due. Pero yung iba napabaya ang sinasabi ko. Na at the end of the day, mas maganda sila sa Facebook, pero yung mga anak nila uhugin. Di ba? Ang gaganda ng mga damit at postura, pero yung kanilang kubeta, ang dumi-dumi at nanlilimahid. So yun yung problema, yung tinatawag nilang values. The values that you have, it will reflect doon sa mundong kagalawan ng mga anak mo. Amen? Okay po, marami pong salamat at magandang araw.